Wala akong pakialam sa pamilya na magiging asawa ko basta ako palagi ang reyna. Hindi ako pumapayag na pagsabihan lang ako ng ibang tao dahil lumalaban ako sa kahit anong hamon. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Ace at 13 taon na siyang single mom dahil nagkahiwalay na sila ng tatay ng kanyang anak nung 1 taong gulang pa lang ang bata. At noong mga panahon na yon ay wala pang trabaho si Ace kaya kuya niya ang tumayong tatay ng kanyang anak. Pero naghanap din naman agad siya ng trabaho dahil ayaw niyang iasa palagi na lang sa kuya niya ang responsibilidad niya bilang isang magulang. Nagtrabaho si Ace sa isang fast food pero nung nag-7 taong gulang na ang kanyang anak, si Ace po ay nag-abroad bilang isang welder. Hindi maarte at mapili si Ace sa trabaho dahil kahit construction ay pinapasok niya para lang maibigay ang pangangailangan ng kanyang anak. Hindi na rin siya humingi ng kahit piso sa tatay ng kanyang anak dahil sobrang mamas boy niya kaya niya ito iniwanan. Nakauwi lang si Ace dito sa Pinas noong pandemic at halos 1 taon siyang natenga na walang trabaho. Pero kahit papano ay may naipon naman siyang pera kaya yun ang ginamit niya hanggang sa noong lumuwag-luwag na at nakapag-apply na ulit siya ng trabaho pa abroad. At dito niya na nakilala ang isang lalaki sa Facebook na tawagin na lang daw natin siyang Ran. Si Ran ay isang binata na nanligaw kay Ace pero online lang ang kanilang relasyon. Ninais nilang dalawa na magsama at bumuo ng sarili nilang pamilya dahil mabait at matino naman si Ran. Wala siyang masabi na kapintasan ng ugali ni Ran kaya hindi sila nagkakaroon ng problema hanggang sa nung nakialam na ang mga magulang ni Ran at ang mga kapatid niya. Dahil nag-iipon na ng pera si Ran para makabili sila ng lupa at para masimulan na din ang kanilang pangarap. Pero sobrang naging daming kuda ng mga magulang ni Ran kesyo hindi pa naman daw sila magkakilala baka pineperahan niya lang daw si Ran. Lahat ng mga salita na yon ay narinig ni Ace habang kausap niya sa video call si Ran. Si Ran ay nagtatrabaho sa Korea at si Ace naman ay nasa Taiwan at parehas lang naman daw sila na malaki ang kinikita kaya parehas silang nakakaipon kahit papano. Pero simula nang marinig yun ni Ace galing sa mga magulang ni Ran ay bigla na lang siyang nawala ng gana. Samantalang pinakitaan niya naman ng maayos ang pamilya ni Ran dahil pinapadala niya rin sila ng mga package. At sa tuwing hinihingan din siya ng tulong ng pamilya ni Ran ay hindi naman siya nagdadalawang isip na tumulong. At nakalipas na ang ilang buwan ay nagsabi sa kanila ang ate ni Ran na gusto na daw nitong umuwi ng Maynila galing siya ng Davao. Gusto daw sana nilang magbakasyon at 3 sana silang uuwi pero 4,000 pesos ang isang ticket. Si Ran lang ang mag-isang gumastos sa halagang 12,000 na ticket kaya sinabihan sila ni Ace na sana mag-share din ng mga kapatid nila hindi lang dapat si Ran ang gumastos. Dahil kailangan din nila ng pera para sa binabayaran nilang lupa kaya sa sobrang awa niya kay Ran ay nagbigay siya ng halagang 5,000 piso at 7,000 naman kay Ran. At noong naibigay na nila ng buo ang pera, yung isang ate naman ni Ran ang lumapit sa kanila para humingi na naman ng tulong. Si Ran na naman daw ang bigay ng pera kaya halos wala nang matira sa kanila dahil sumasakit daw ang ulo ng ate niya kaya kailangan niya na magpa-check up. Pero ang sinabi ni Ace kay Ran ay doon na lang kumuha ng pera sa budget na para sa nanay ni Ran. Dahil 20,000 naman kada buwan ang pinapadala ni Ran sa kanyang mga magulang kaya sobrang laki nun para sa kanyang magulang lang. At nakalipas na ang ilang araw ay kinailangan na ni Ran na mag-part-time sa ibang trabaho kaya dito na siya talaga naawa kay Ran. Dahil naglalakad lang pauwi si Ran dahil wala na siyang pera kakabigay at kakabayad sa mga bayarin ng pamilya niya. Kaya sa sobrang awa niya kay Ran ay nag-post siya sa Facebook at ang caption ay huwag kang bigay ng bigay, intindihin mo rin ang sarili mo. Pero pagkatapos lang nun ay biglang nag-chat ang ate ni Ran na bruha na bakit daw siya gumaganon at sobrang pakialamera niya. Pati mga ugali ng mga kapatid ni Ace ay tinatanong daw nito kay Ran kung okay lang daw ba ang ugali nila. Kaya sa sobrang buwisit ni Ace kay bruha ay chinat niya ito at tinanong niyang ano bang problema mo sa akin. At sinabihan naman siya ni bruha na siya ang sumira sa pamilya nila kaya nagkasagutan silang dalawa. Nagtalo din si Ran at si bruha dahil pinagtatanggol niya si Ace pero binlock na lang ni Ran si bruha. Para wala na siyang magawa para makialam at dito naman pumasok ang biyena niyang hilaw. Makalipas lang ang 1 buwan ay nag-usap silang tatlo sa video call ang nanay ni Ran, si Ran at si Ace. Nakiusap ang nanay ni Ran na pagbatiin niya si Ran at ang kanyang ate pero hindi pumayag si Ace at ang sinabi niya ay wag na lang pakialaman. Sinabi niya yun ng diretsahan sa kanyang biyanan pero bago pa sila nag-usap-usap ay pinagbilinan niya na si Ran na yun din ang sabihin sa nanay niya. At sabihin din na hindi na mainam ang ginagawa sa kanya dahil palagi na lang siya nagpapadala ng pera. Dahil pinapaayos din ng biyanan niya ang bahay nila at si Ran din ang gumagastos lahat. At noong patapos na ang bahay at pagpipintura na lang ang gagawin, yung kapatid na bunso ni Ran ang nagpintura dahil binata naman siya at wala pa siyang asawa. Pero bigla na lang siyang siningil ng kapatid niyang bunso dahil ilang araw daw siyang hindi nakapagtrabaho at kailangan niya daw yun bayaran. Medyo may pagkatanga daw si Ran sa parting ito dahil hindi man lang daw siya sumagot na pare-parehas naman silang nakikinabang sa bahay at pintura na lang ay hindi niya pa maitulong, kailangan niya pang singilin. At ang sabi din ng nanay ni Ran ay kailangan niyang bayaran ng kapatid niya nang dahil sa pagpipintura ay hindi ito nakapagtrabaho. Kaya palagi na lang umiiyak si Ran nang dahil sa sama ng loob sa kanyang pamilya pero may sinabi pa ang nanay ni Ran sa kanya na hindi maganda. Na sana daw ay hindi siya nagkamali sa babaeng pinili niya dahil puro si Ace na lang daw ang kanyang kinakampihan. Kaya hindi na nakapagpigil si Ace at
at sumagot siya nang hindi nyo man lang inaalala si Ran, yung anak nyo at kapatid nyo. Kung talagang mahal nyo si Ran ay maiintindihan nyo ang nararamdaman niya kahit hindi na siya magsalita, pero ang kikitid ng utak nyo. Kaya simula nun ay nawala na ng pakialam si A sa mga magulang ni Ran at sa buo nitong pamilya. Kung dati ay mabait siya sa pamilya ni Ran pero ngayon ay hindi na, pero hindi naman siya masisisi kung bakit na lang siya naggali. Dahil kapag nasasagad din ang kanyang pasensya ay sumasama din ang kanyang ugali kung paano siya tratuhin. Magpapakasal na po kami ni Ran dito sa Taiwan at going strong po kami. Yung dating 20,000 na budget ng nanay niya kada buwan ay pinabawasan ko dahil bubuo na rin kami na sarili naming pamilya. Lupa pa lang ang napundar namin dalawa ni Ran pero mayroon akong sariling biniling bahay dahil nakapag-ipon din ako at nakapagpundar. Malaki na rin po ang naipon ko at tinutulungan ko si Ran sa lahat dahil hindi niya po kayang gawin yun mag-isa. Hindi lang talaga ako pumapayag na pagsabihan ako ng ibang tao na pera lang ang habol ko sa kanya, palibhasa sila ay palaasa. Inuunawa na lang ako ni Ran kung bakit nawalan ako ng amor sa pamilya niya. Wala na akong magagawa basta ako ay masaya. Wala akong pakialam sa pamilya na magiging asawa ko basta ako lang ang reyna.